Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat at nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today na ang topic naman po natin ngayon for September 29, masarap ba ang luto ng Diyos? Ang ating main concept po ngayon is about sex and theology. At ang ating Bible verse po is mula sa Genesis chapter 1 verses 27 na sinasabi po sa talata, "So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them." So, kapag po pinag-uusapan natin ang tungkol sa sex at creation, minsan nahihirapan ng tao kasi sanay tayo na iniisip ito bilang tabu o nakakahiya. Pero ang sabi ng Biblia, hindi ito marumi. Ang sex ay mabuting disenyo ng Diyos, ginawa para sa marriage, bilang banal na paraan para ng pagmamahalan, pagkakaisa at fruitfulness. Ngayon po, ay dumako naman po tayo sa ating 3 teachings for today. Unang-una po, sex is not shameful but pure and holy. Madalas po kasi sa culture ngayon, parang ginagawa nilang laruan ang sex. Pero kung titingnan natin sa design ng Diyos, ito ay isang banal na regalo. Ang sex ay hindi dapat ikaiya, kundi dapat pahalagahan at ingatan sa loob ng kasal. Dito nagiging mas matibay ang tiwala at intimacy ng mag-asawa. And second, this sex is God's precious gift. Kung paanong ang pagkain ay hindi lang basta pangbusog, kundi may kasamang saya at bonding, ganoon din ang sex sa marriage. It's not just physical, kundi emotional at spiritual na connection. Kaya nga tinatawag itong gift. Hindi lahat ng gift ay dapat gamitin agad or abusuhin, kundi gamitin ayon sa layunin ng nagbigay, which is si Lord mismo. And lastly, sex is designed with many fine details. Kung titignan natin, napakadetalyado ng disenyo ng Diyos sa katawan ng tao. Lahat ng aspeto ay may purpose, hindi aksidente. Kaya nga masasabi natin na masarap ang luto ng Diyos. Kasi perfect ang kanyang disenyo. Hindi ito ginawa para sirain ng tao, kundi para ipakita ang love, trust at unity sa marriage covenant. At hanggang dito lang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.